Welcome sa #1 at longest running youth-oriented show sa Pilipinas. Ito ang Schoolmates. At dahil nga nagbabakasyon pa ang kasama kong si Trisha, no, bibisitahin naman tayo at sasamahan tayo ng one of the OG schoolmates. Welcome back, Gina! Hi, James! And Hello! hi, schoolmates! Kaya naman, super na-miss ko kayong lahat. And speaking of bakasyon, kahit nakabakasyon ng ating mga estudyante, of course, tuloy-tuloy pa rin ng schoolmates sa pagbibigay ng kaalaman. At sa panahon ngayon, no, hindi na lamang books at blackboard ang labanan sa klase. Kasama na dyan yung mga TikTok, memes, ChatGPT, group chats, and of course, mga estudyanteng may 5-second attention span. At aminin natin, no, iba na talaga ang mga teachers today. Kaya tamang-tama ka dyan, James, no? May mga teachers din naman na very, alam mo yon, traditional, di ba? Yes. Pero may mga teachers din na talagang focus lang sila. Gusto nila, disiplinado yung mga students nila, straight to the point. Pero meron din namang mga teachers na, alam mo yun, super kayang makipagsabayan sa energy at humor ng mga makabagong estudyante ngayon. At syempre nakakagets ng, alam mo yun, yung mga nonchalant, delulu, at aura na usapan. Yes, tama ka dyan. Sabi nila, no, mas effective daw ang millennial teachers, pero mas relatable naman daw ang mga Gen Z teachers. Do all of these allegations are true? At paano nga ba nagbabago ang pagtuturo sa panahon ngayon? At para pag-usapan yan, kasama natin ngayon ang dalawang teachers and also content creators na talagang kilala online dahil sa kanilang mga funny, relatable, and talaga namang totoong content about teaching life. Representing the millennial teachers, please welcome Sir Emil. Yes! Hello po. At syempre, representing the Gen Z teachers, please welcome Sir Jai. Let's go! Hello po. Isang makasaysayan at isang mapagpalayang araw, hapon, oras, or kung anong oras nyo man ito napapanood sa YouTube. Okay po, hello. Yes. But of course, please introduce yourselves na rin, Sir Jai. Sige, simulan ko na din po. So muli po, isang makabatang araw sa ating lahat. Ako po si Ginoong Aaron J. Makalisang. Isa po akong Beyblade Olympian. Isa rin po akong Omnitrix holder. Neglected sa family. At ngayon po ay isang college instructor. At isa sa nabansagan na pong pinakamasikip na guro ng bayan sa Pilipinas. Shoutout po sa mga mahal ko dyan sa Bulacan State University, sa family ko, kay Nanay Feli, and of course, kay Daw. Hello sa'yo. Wow! And of course, Sir Emil. Yan. So I am Sir Emil from Batangas City. Isang content creator and / public school teacher. And then meron din po tayong konting business sa Batangas City. Ayan. Wow, a businessman and a teacher, of course. Entrepreneur. But thank you so much for being here, of course. Ready na ba kayong makompare kung ano nga ba ang teaching style ng traditional and millennial or Gen Z way? And of course, ready na ba kayong makompare at ma-expose at maipagtanggol ang kanilang mga generation today? Well, of course, Laban pala ito. bilang millennial teacher Puksaan pala. and Gen Z teacher, paano nyo i-describe ang inyong teaching style? Is it still like traditional or medyo modern na? Sir Emil. Yan. For me po ay combination. Kasi syempre po para mas ma-appreciate tayo ng bata, kinakailangan kasi binibuild ko yung respetong may pagmamahal. Ayoko po ng respetong may takot. Kasi once na nakatalikod ka, hindi ka nila kasama, ay nawawala na yung respetong binibigay nila sa inyo. Pero pagka binibigay nila yung respetong may pagmamahal, so kinakailangan din kasi sa'yo manggagaling. For example, 2 weeks akong hindi nagbibiro, seryoso lang sa klase. So sa pamamagitan po noon ng pagiging traditional, ay nakukuha ko po yung gusto kong respeto ng bata. And after 2 weeks naman po, ayan, diyan ko na ipapasok yung aking pinaka effective way of teaching, kung saan may konting comedy habang nagdi-discuss, konting kwentuhan, advices po sa mga bata. Ayan. Sa inyo, sir, diba na-try nyo na yung dalawa? Ano kaya yung mas effective? Yung traditional way or yung makaka-relate yung mga bata? Depende po sa gusto mong makuha sa bata. Kasi, for example, traditional ka lang buong school year, parang nawawala na rin yung, yung pagiging essence ng teacher mo talaga. Kasi as a teacher kasi, kinakailangan ay ginagabayan mo talaga ang mga bata. Hindi lamang sa akademikong kundi pati na rin sa kanilang pamumuhay. Ayan. Alam mo, I agree with Sir Emil. Kasi the way of kasi parang yung mga estudyante kasi ngayon, sobrang ikli na ng mga attention span. To the point na parang
parang malingat ka lang ng konti, magdadaldalan na, magtatayuan na, di ba? And of course, sobrang nakakatulong din talaga yung way of teaching na makaka-relate yung mga bata para makuha yung attention. And speaking of getting the attention, of course, we have here Sir Jai. Okay na. Sa getting the attention. Okay. Ako lang naman. Ikaw, ito. sir. Yes. Sa akin kasi, hindi ko naman itinatapon yung mga traditional na pamamaraan sa pagtuturo. Niyakap ko pa rin naman kasi naging bahagi siya din nung journey ko sa paghanap nung core ko as a teacher. Pero ngayon kasi bilang guro ng bayan na din, nagtuturo ng lipunan sa mga bata, nagtuturo ng gender and society, mapagbago yung layunin natin kung bakit tayo nasa loob ng classroom. No? Marami na rin ako kasing ilang mga teoryan sa pagtuturo. Ang matagal ko nang tinapon. Kaya marami na rin ako mga modern take sa paraan ng pagtuturo na parang, hindi ko naman sinasabing sa akin ang mas tama, pero mas bago ngayon sa panlasa ng mga bata at ng mga kaguruan na nakakapanood din po ng mga content ko. Curious lang ako, sir. Even ba ng practice teaching ninyo, ganyan na rin kayo magturo or na-develop na lang siya? Partly. Tapos unti-unti na lang din siya nag-develop nung nasanay na rin ako doon sa paulit-ulit na nagtuturo sa classroom. Pero simula nung nag-practice teaching ako, ganito na talaga yung amats ko. Yun pa. Sir Jai, curious lang ako, no? Ano sa tingin ninyo yung edge ninyo compared dun sa mga, wow, beauty Na-trigger ako sa edge. pageant? But anyway, oo. Ano sa tingin niyo yung edge ninyo compared sa mga traditional na teachers? Okay. Hindi naman natin sa ibinababa yung kayang gawin ng mga traditional teacher. Pero siguro, kung ako din naman tatanungin at yung mga fans natin dyan sa social media, lagi kasi nilang sinasabi na kaya sila interested sa akin. Kasi every time na nakikita nila ako sa TV, natitrigger ko daw yung claustrophobia nila. Familiar kayo no, sa claustrophobia? Kasi masikip. Yeah! Takot sila sa masisikip. So every time Gusto na ko nakikita yun. nila ako sa screen, hindi na sila makahinga. Charot lang. Ikaw naman, sir. Ano naman yung, masabi mo ba na edge yung way po ninyo as traditional teacher or hindi? Sa akin naman po ay siguro po ay oo. Kasi mas madaming bata ang gusto kong makita. Kapal na mukha. No? Hindi, face card naman kasi Oo, talaga face si card naman Sir. talaga si Sir. Makikita mo sa mga bata na interested sila, excited sila pumasok sa klase ko. So, siguro isa rin yun sa, kumbagay, lamang ko sa ibang teachers kasi nga, mas bumabait. Ganun. At sinusunod ako ng mga bata. Oo. Hindi ko rin alam kung ano meron sa akin. Oo, may pero- ganun talaga. May privilege talaga. Oo. Di ba? Actually, may ganun din talaga eh. Oo, Wait, ang mga bata talaga may tinitingnan yan eh. Oo, kumbaga, mga nilook forward din ng teacher. Yung parang, ay, eto na, hindi muna ako magkakating, papasukan ko to si Sir. Oo, Kasi kung di si ba? Sir, Oo, ito, Inspired. paborito ko Happy to si time Sir. na. Mga ganun ba? Well, may moment ba na you compared your students sa pagiging student mo noon? Ako naman sir ay palagi. Kasi yung topic namin sa MAPE naman, pagdating sa health, ay connected talaga sa buhay ng mga bata. And then, yun nga, aking experience nung ako'y high school, ay hindi naman ako ganito kabuting tao. Ano? Since elementary hanggang high school, ayan, napakapasaway natin. At yun ang pinakamagandang kinakwento ko sa mga bata. Kasi nga, sabi ko sa kanila, kita nyo Sir Emil kung gaano ka pasaway noon. Pero ngayon, nasa unahan nyo, nagtuturo na. Kasi lahat kayo ay pwedeng magbago. Totoo. Gusto ko yung mga ganong bagay. Ikaw naman, Sir Jai. Quotable quote. Sa akin, siguro kailangan malinaw lang dito na hindi naman porket kasi nagkukumpara sa bata sa mga naunang henerasyon ay parang ipinaghahati natin na mas maganda yung henerasyon na ito kaysa sa henerasyon na ito. Kasi kailangan din natin makita dito bilang mga guro na nagbabago din kasi yung lipunan, kaya nagbabago yung karanasan at yung mga parang common na personality ng mga bata. What we can do is, paano tayo mag-a-adapt doon sa mga pagbabagong iyon? Kaya limbawa tulad nung dati, 'di ba, lagi nating amats yung mga teacher yung kami nga nung araw. Yes! Yes! Ako nga eh. Fantasy ko siya nung nagtuturo ako. Oo, yung masasabi Oo. mo na. Pero at some point pwede pa rin naman kasi nating magamit bilang aral sa bata yon yung paggamit natin ng karanasan ng mga naunang henerasyon. Pero nasa kung paano rin yung intent at paano i-deliver din sa bata kasi most likely din yung mga Gen Z, yung mga estudyante ngayon parang minsan na parang di nilabit kapag yung parang lagi na naman silang kino-compare na parang feel na naman nila mas worse Left na naman out yung sila. generation namin. Magkaiba nga. At Correct. dahil magkakaiba tayo, we have something to offer doon sa society natin at yung dapat yung parang mas tignan natin rather than we compete the generation.
Alam mo, I agree with that because I have this teacher before na hindi tumitigil sa pag-compare ng mga buhay-buhay. Like for example, kasi, di ba, eto, ano pa naman ako na ito, mga high school days. Kasi parang sinasabi nila na kami nga nung araw, hindi na namin, ano yung parang kailangan pa namin tawirin yung mga ganito para makapasok sa school. Tawirin yung mga Oo, bundok. mga Sa bundok. mountains. Tapos ano, Diyos ko naman. pinaghahampas-hampas pa kami pag makukulit kami. Oo, Mga kinukurot sa singit. Kinukurot sa singit. Binabato Buti ng eraser. Oo, buti nga ganon. kayo hindi na ginagawa yun. Tapos, abang kami mga, so anong gusto mo? Di ba? Anong gusto mo nangyari? So parang Paranas kahit na. gaano kaganda yung intent ng teacher, kung bakit niya sasabihin yun, hindi yun yung matitake agad ng bata. Ma-appreciate ng bata. Oo, pag gaganon kasi yung nga, atake. Yes. even though it's coming from, parang love, di ba? Parang magiging iba pa rin yung interpretation. Pero ikaw, Sir Jai, bilang napansin ko sa'yo, very funny ang vibe mo. Hoy, ano naman. Di ba? Minsan ba, nape-pressure ka na lagi mong kailangan maging cool, maging funny, maging relatable bilang teacher? May valid. May mga ganong pressure. At na-validate ko naman yung sarili ko na nafe-feel ko yung mga ganong mga bagay. Pero ako kasi, paano ko ba ito sabihin? Hindi ako takot maging vulnerable sa bata. Oh. Kasi ang mga Gen Z ngayon, mapang-unawa na sila sa usapin ng Yes. pagiging empathic, sa usapin ng mental health. At hindi naman na nakikita ng bata yung pagiging vulnerable. So bakit kailangan hindi maging ganun ng teacher? Parang the more na mas authentic kasi yung guro sa harap ng klase, doon na rin mas na-earn ng teacher yung respect galing sa bata. Yun yung tingin ko kung paano ko i-view din yung mga bata ngayon as a Gen Z. Kaya yun, pag sinasabi ko sa kanila parang wala akong gana, wala akong amats. Pero syempre, andun pa rin yung role natin na kailangan magturo pa rin, mag-deliver pa rin ng quality instruction. So pero at least yung disposition, malinaw sa isa't isa. Nagkakamustahan kami palagi. Kumbaga gets, naglilink kayo, no? Ikaw, Sir Emil, kanina nabanggit mo kasi na may mga times din na na humorous ka sa mga students mo, right? So, minsan ba nafe-feel mo na nape-pressure ka kasi kailangan mo maging cool teacher? Sa akin naman, mamay, hindi. Kasi po yung, syempre, pagka bago lang yung school year, sisimula, yung expectation nila talaga iyaan na ako ay funny, yung humor ko ay kakaiba, pero hindi ko agad binibigay sa bata. Hanggang sa Kumbaga may wall. may wall muna ka po pa. sa una, and then pag nakita ko na, ay, yung respeto na doon na. So, yun, doon ko na po ipapakita yung kailangan ng mga bata. Kasi syempre, ang mga bata naman po talaga ay, kumbagay, pumapasok hindi lamang para matuto. Di ba? Kumbagay, kasama na doon ang madagdagan na ka na ng experience, maging masaya sa buhay. Oo. Ayan. Kumbaga tahimik lang siya sa umpisa. Yes. Seryoso lang muna, Parang siyang si nakatitig Mark. lang. Tahimik lang. Pero pinapakita ko rin po yung yung aking parang side na matapang, seryoso. And then sasabihin ko sa kanila, gusto niyo bang gano'n ng Sir Emil? Sasabihin naman nila ay hindi po. So, wag niyo na akong galitin. Mas masaya na tayo ay magaan lamang. And then buong taon talagang kalmado lang kami, walang sigawan, hindi talaga ako nagagalit. Literal na hindi ako nananaway kasi naibigay ko na sa bata yung kumbagay, ay, ganun pala yung Sir Emil pagka natakot or galit. Hindi ko na siya gagalitin. Na-identify Kumbaga ng kabisado Alam ka na na nila. nila. Yung personality. Yeah. Oo. So, anong ginagawa mo naman, Sir Jai, kapag may mga students ka na, ay, sobrang cool ni Sir. Paano pag na nag-exceed na sila sa boundary as a professor and student? Malino ko ding siniset. Even yung pakikipagbiruan. Sabi ko mga kapatid, yung ganitong biro, ito yung hangganan ng biro natin. Tapos sige, okay lang kahit buksain nyo ko kasi yun yung, kumbaga, negotiable sa amin yung mga ganong bagay. So, palaging malinaw din yung pagsaset ng boundary kung hanggang saan. It's just that, masyado lang malawak yung space nung pakikipag-puksaan at biruan namin. Kasi, ang reason ko naman kasi dyan, there's a psikolohiya ng biro kasi sa orientasyon ng mga Pilipino na ginagamit kasi natin ng pagbibiro, hindi para tawag niya, ano tawag ito? Maapakan yung isang tao. But rather, mailapit yung loob ng isang tao. So the more na mas lapit ang loob, mas may kapalagayan ng loob, mas madaling magkaroon ng relasyon. At sa pagtuturo ng Gender and Society, Philippine History na sobrang boring at nakafocus sa pagtuturo ng prinsipyo at values, mahalaga na kailangan maayos muna or meron kayong strong na kapalagayan ng loob doon sa classroom bago ka magturo. Alam mo, magandang way kasi ng pagtuturo nila is, of course, magets ng mga estudyante yung naisiparating ng mga teachers. Kasi kapag hindi sila nakaka-relate or hindi sila nakakapit sa
sa attention na yon, parang they lose hope para pumasok, para maunawaan kung ano yung Motivation. tinuturo. Totoo. So with these ways, no, para makapagturo, mas nai-engage yung mga students na maunawaan kung ano nga ba yung tinuturo. And of course, syempre para sa mga students, dadalhin pa nila yan sa future nila. Kasi kahit nga tayo, 'di ba, sa mga schoolmates natin, may mga teachers tayo na hanggang ngayon natatandaan pa natin, naaalala Totoo. pa natin. Yung mga tinuro nila hanggang ngayon dala pa natin. So with these ways, feeling ko isa rin siyang good way para dalihin tayo ng mga bata hanggang sa pagtanda nila. And with that, no, iba naman ang style ng pagtuturo, pareho pa rin ang goal ng mga teachers natin. Ito ang maintindihan, maturuan at maabot ang mga estudyante. Pero sa panahon ng social media at viral content, paano nga ba nakakatulong o nakakadagdag ng pressure ang internet sa mga teachers today at ano ang tunay nilang saloobin bilang guro sa sinasabing pagkakaroon ng educational crisis sa bansa? Lahat yan ating pag-uusapan sa pagbabalik lamang ng Schoolmates! Welcome back, schoolmates! Bago tayo mag-deep dive sa ating chikahan about millennials and versus Gen Z teachers, no, maglalaro muna tayo ng isang fun at very Gen Z na game na tinatawag naming Very Giving ba? Well, here's the mechanics, no. May paddle kayo both, millennial at Gen Z. Yan. Itataas ninyo kung sino ang mas giving nung situation na babanggitin ko. Namin, of course. Tapos, quick explain lang kung bakit sila ang binoto ninyo. Walang personalan. Pero, pwedeng magparinig kayo ba? Very light lang. Oo, very light lang. Okay, simulan na natin. Huwag na natin Ay, go, patagalin pa. go, attack. Sino ang mas giving meme lord sa pagtuturo? Meme lord, parang amat sa Ikaw laga na pala. Oo. Oo, ako palagi gumagamit ng memes. Oo. Siguro kasi, hindi naman dahil adik ako sa memes. Hindi talaga. Actually, victimized nga ako ng digital divide. So later na lang ako nagkaroon ng cellphone. Pero dahil kinakailangan ko ding aralin yung psikolohiya at karanasan ng mga bata, kailangan ko mag-adapt. Totoo. Kukunin ko yung mga karanasan yun, tapos gagamitin ko siya sa mga comedic skit ko. So, Yes. mas komedyante talaga ako as a teacher, but not as a meme lord. Ginagamit ko lang yung mga meme bilang materyales doon sa mga skit at discussion ko. Yes, kaya that's why kinakagat din siya ng mga estudyante. Correct. Eto naman, sino ang mas giving stressed sa Canva at technology na energy? Stress Isa din siguro. Hindi ko sure kung... Hindi kasi ako nagka-Canva. Oh, nagtuturoan sila. So, May Sir collaboration. Emil, Nagka-Canva ka ba, sir? Microsoft May collaboration PowerPoint nga. pa rin ang gamit. Ang gamit ko Microsoft. Sabi ko Ay, sa ko alam inyo, sila. hindi talaga ako marunong mag-Canva. Hindi ako magaling mag-edit. Nakakatawa nga yung mga PowerPoint mo. No? sila Kuromi. Sila Bente, Sila sila Bente. Gwen. Kasi sa teaching talaga may standard yung paggawa ng PowerPoint. Pero nilalabag niya lagi. Oo. Pero mas maganda yung nakikinig sa kanya. Diba? Break Alam the mo yun, norms. ito yung principles of design. Ay, hindi. Eto ako. Ito ang prinsipyo ko. Tumigit kayo dyan. Ayan, okay. Sino mas giving na pa-overshare ng love life sa klase? Siguro. Ay, Baka tayo. Oh, sige, unahin na natin. Sige. Unahin na Gusto natin. ko marinig yan both. Sir Oo. Emil muna, go. Ayan. So, ayun. Ang akin kasing misis, kaklase ko po yan ng first year hanggang fourth year high school kami. Yun, no? Kilala Yun niya na. na ako, alam May niya ang aking pang-reels pagkatao. Simula nang ako'y bata. Kaya naman lagi ko din sinashare sa mga students ko. Ang problema nga lamang ay hindi ko sila mapagbawalan na magjowa-jowa ng high Ayun yung school. mga kasi puppy nga, love era. Eh. Yun yung ginawa ko eh. Pero pinapaliwanag ko sa kanila kung paano ba namin napagtibay ang aming relasyon. Wow. Ikaw naman, Sir Jai. Hindi, charot lang. Hindi talaga. eme lang yun. Hindi. Hindi ako naniniwalang eme lang. I mean, gets naman kung bakit. Pero, iba rin ang kapal ng mukha. Nakakainis. Hindi, charot lang. Hindi talaga. Pabiro or mas pabiro or yung gawa-gawang mga once upon a time stories. To get their attention yung mga ganyang love story na mga keme-keme. Pero hindi talaga ako ganun ka-open sa kanila. Mga kwento lang. Gets naman. Oo, Okay. mga peking kwento, mga wansa. Mga fantasy lang. Okay, sige, next question. Sino sa inyong dalawa, sa tingin ninyo, ang mas giving na sumayaw ng mga TikTok trends with your students? Hindi ako masayaw. Minsan. Really?
Ayan. Sir Emil. Kasi ang mga bata po yung naghahanap ng konting, alam niyo yun. Kasi uso naman talaga ang TikTok. Yung mga Yeah. trending na videos. So gusto nilang itry namin. Kumbaga, isa na rin siya para meron kaming pagkaabalahan. Parang bonding, no? Pa-banding namin. Actually, ano nga yun, ayun din yung question ko sa mga content creators na teachers. Kasi nahihiya din, nung nagtuturo pa ako, nahihiya din akong isama yung mga estudyante ko sa video. Kasi sinabihan ako naman kasi, uy, wag mo isama yan kasi mga bata pa Kasi sila. may data privacy naman kasi talaga. yeah, naman Especially talaga. sa basic education. Yes. Oo. Sino mas giving terror pero iconic aura? Hindi ako yan. Terror. Yan lang yung terror-terroran ko. Yung mga boundaries nyo, nakakalimutan nyo mga boundaries nyo. Una sa lahat, hindi ako nag-tauhan dito para maging rawat. Ako naman madaling mag-expired. Ang mga mukha niya. Hindi ako ganon. Ikaw, sir. Ganon. Madaling mag-expired yung akin. Mga 2 weeks lang. Wala na yung terror na Hindi talaga. Hindi siya nabababad. Oo. Kasi, yun. Pero sino sa inyong dalawa kaya yung parang yung papatol sa comments, gano'n, na vibes? Sino sa Ay, tingin ninyo? mapagpatol ako sa ko. hindi ako. Oo, kung nakikita Anong ko yan. sinasabi mong hindi maganda suot ko? Palibhasa wala kang tatay. Palibhasa wala ka. Neglected ka sa family mo, kaya Kaya pinaproject mo sa akin. kaya pinaproject mo sa akin yung hatred mo kasi boring yung suot mo, kaya ayaw na ayaw mo yung suot. Ganyan. Yung itsura mo, mukha kang hindi professional, keme mo. Tingin mo, matutuwa kami sa suot mo. Gusto mo yung neglected. Shoutout sa'yo. Basta kilala mo na yun. Meron pala. As a real life experience pala to. Yes. Mapagpatol ba ako? Siguro sa mga pag lang, mataas lang din amats ko. Mapagpatol. Kumbaga pag nasa mood ka. Oo, ikaw sa mapagpatol ka ba? Pagka binabastos na ako sa comment section. Kasi, alam niyo yun, dami kasi nagchat-chat, nagko-comment. Nababastusan ako. Kasi baka makita ng mga bata. Actually, oo. Sinong mas giving last warning na talaga to every day? Wow! Last deadline na taray. Tatanggapin ko yan pero may minus na. Kaya ang gumagawa ng grade niya. Taga-ikaw Sino? Hindi ako, hindi. Kung Wala? alam nyo lang, masyado ako makonsiderate sa bata. Wow, sana all. Batang pinagsiset ko ng deadline, batang pinagsiset ko ng mga consultative na mga collective decisions sa classroom para maging responsable din sila sa mga decision nila. Paborito ko yung mga ganyang prof eh. Yung Sila yung pinagsiset, sige, kayo mag-set kung kailan yung deadline niya. Pero pag hindi nila na-meet, no extension. I'm sorry. Pero dumadating ba sa point, sir, na na biglaang ito yung deadline na? Yung biglaan yung parang binigla ko silang Oo. Ay, hindi naman. Ay, wala. Kasi Ay, paborito ko na natatakot si ako sir. ma-reddit ng mga bata. Actually, hindi uso naman. kasi yun. Hindi, saka tinuruan din yung mga bata na maging matapang, na maging objective din. So, the institution ng school namin, parang binavalue din nila yung student evaluation. So, hindi Yes. ko siya ginagawa. So, kasi alam ko yun na. Kumbaga, kita-kit sa mental health break. Oo, ganun. Correct. Oo. Pero syempre, di ba, as teachers, kayong dalawa, hindi nyo naman na iiwasan na mapagalitan ninyo yung mga students ninyo at certain times, no? So, sino ang mas giving the energy na mag-overthink kapag napagalitan niya yung mga students niya? Ako din. Consent siya din ako. talaga. Social pleaser. Okay, hindi ko na ginagawa eh. Bakit? But Sir Emil, Kasi, di ba sabi ko nga sa inyo, 2 weeks, napaka-seryoso. Oo. Pinapakita ko talaga kung paano ako magalit. Pero hindi naman ako naninigaw ng bata. Ang ginagawa ko na may kinakausap ko ng siya lang. And ayun, siguro napapagkwentuhan nila kung anong naramdaman ng bata after kong kausapin. So ako naman, as a teacher na gustong igabayan ng mga bata, nakukonsensya ako. Parang iniisip ko siya pagka nauwi ng bahay. Kasi paano na lang ang bata kung hindi masaya sa bahay nila. Tapos Napagalitan pinalungkot pa ko pa siya. sa school, di ba? Ang pinopromote ko nga sa kanila ay yung aking room, ang pinaka-safe place nilang lahat. wow. Oo. Ikaw, sir. Sa akin, may one time na trauma ako sa ganyan. Kasi parang... Napaiyak mo, no? Absentero kasi bata. Bakit ka absent? So yung bata, tinaasan din yung boses ko. Tapos, pag yung absent ako, hinahanap-hanap mo ako. Ay! Ganyan. Dito ako, dami pa rin tinatanong sa akin. So, doon ako natakot. Sabi ko, sige, hindi na ako magagal. Sorry, Nak. Sige, Nak, ako na lang yung sige, Nak. Ako na lang mag-a-absent sa sarili ko, Nak. Sige, Nak. Hindi. May mga pagkakataon na may ganun. Pero, produkto siya ng tao din kasi. Wala namang perfectong guro. At
kahit naman sino ay vulnerable sa ganong klase ng mga emotion, ang mahalaga naman kasi binabawi palagi doon sa bata kung bakit nasasabi. Tapos kung sa end mo naman yung pagkakamali, dahil doon, hindi maging responsable ka para yung mga bata nagiging responsable din sila kung paano din nila i-regulate yung emotions nila at saka yung behavior nila. All emotions are valid, but the behavior is not. Ganon! Okay. So, di ba dapat may proper na debriefing, no? Kung bakit mo siya napagsabihan na sa pinapaliwanag isang naman. bagay, Yes. di ba? Oo. Eto naman, sino mas giving my secret favorite student energy? Wala akong... Wala din. Ayoko rin ituro si Sir kasi sabi niya hindi. Baka pang-abot pa kami. Baka dito pa kayo Malapit mag-away. ka lang. no? Oo. Totoo, wala. Wala. Ang ginagawa ko po talaga dyan ay ang kumbaga, kino-compliment ko yung mga batang nagiging pasaway sa klase. Uy, nagbago ka na. Ang galing mo na ngayon. Para mas ma-motivate po silang magbago. Oh, Meron I kasi talaga mga batang magaling na na matalino talaga, creative. Pero hindi naman nawawala yung pagpuri ko sa kanila. Pero mas nga lamang dun sa mga batang kailangan talagang marinig yung mga ganung salita. Totoo. Nagiging sanhi din kasi ng away yan ng mga estudyante. Correct. Ikaw kasi malakas ka kay sex. Sa mga basic ed. Mga Oo, exist sa mga, sa mga high school, ganyan. Ngayon sa mga nanonood sa atin dyan, na mga schoolmates, paki-comment down below kung sino sa tingin ninyo ang favorite students nila Sir Jai at nila Sir Emil. Ang pinagtatalunan pala nila ay excuse me. Sige. Pinagtatalunan nila ay kung sino yung favorite kong section. Uso yan eh. Tapos yung mga Uso yan. Hindi ba? tawa. Sections na ngayon ang Ewan Ay, ko. ikaw Sir Jai, Favorite? bakit? Bakit wala? Linawin ko muna. Wala akong favorite, but meron akong intellectual respect doon sa ibang mga bata. Sa akin, yun ang kailangan malinaw ha. Wala akong favoritism sa inyo. Unless, sendan nyo ako ng Gcash. Pero, Ito ang aking QR code. hindi, charot lang. Hindi, basta sa akin ang mahalaga, kasi yung intellectual respect kasi ibibigay ko siya doon sa sino sa mga bata ko yung handang ituro o handang i-practice yung mga teorya na itinuro ko sa loob ng classroom. Doon ko binibigay yung intellectual respect ko sa bata. So kapag yung bata ginagamit yung mga natutuhan niya sa pang-araw-araw na buhay, outside sa classroom, so mas doon ko nire-respect yung bata. But not favorite, but ayun, intellectual respect. Wow! Alam mo, gagamitin ko na yung intellectual respect. Pag nagturo ako. Correct. Speaking of favorites, sino sa tingin ninyo yung mas giving ng main character or favorite teacher ng section Parang or ikaw ng yun. block? Favorite sino? May character ba na ano? Oo. Wait lang, ganun ba ako? Kasi yung main Hindi ba character, obvious? kasi sa humor, ko lang siya, Pasad lang. humor lang na lahat kayo na mabuhay sa mundo ko. Parang gano'n. Pero hindi ko alam. Hindi Napaka-humble naman yun. Hindi sa kasi sa college talagang kakaiba na merong isang Sir Jai. Yes. Diba? Sa bagay. Sa bagay, hindi ko naman nasisisi. Sino mo kasi matinong teacher ang magsusuot ng benten sa klase? Wala! Tsaka pag nakita mo sa faculty, litaw na litaw ka, no? Sino teacher Maximalist. ang magsusuot ng perdible? Wala! Wala, ikaw lang yun. Ayan, di ba? Napaka-fun, no? Thank you so much, Sir Jai and Sir Emil, for matching our energy, no? Sa ating minigame na is giving, di ba? At dahil medyo nakilala na namin kayo, medyo naka-vibe na rin namin kayo, pati yung mga personalities ninyo, eto na nga, let's deep dive sa ating topic. Eto na tayo. Eto na yon. Ngayon, may mga nagsasabi na habang mas bumabata ang mga teachers, mas bumababa din daw ang kalidad ng edukasyon. Sa reaksyon ninyo, bilang mga bagong henerasyon na guro, fair ba ang ganitong pananaw? Sa akin, ang thinking ko kasi sa ganyan, noon pa man matagal lang dysfunctional ang sistema ng edukasyon natin. So regardless kung anong henerasyon yan, no, makikita may manifestations na may malaking krisis sa edukasyon. Hindi rin naman nila pwedeng sabihin na yung mga bata, bumababa ang mga tutuhan. Kasi kung ganun din naman ang logic natin, di ba marami rin naman mga matatanda ang naniniwala sa AI, sa mga fake news, sa distortion. Pero syempre, hindi naman natin yun parang gagawin. Kasi nga, nakikita natin na lahat naman tayo ay produkto ng systemic na matinding educational crisis noon pa man. Noon pa man Yes. existing na miseducation sa Pilipinas. So regardless of your generation, makikita mo yung kakulangan na yun. Ikaw naman, Napakadaming factors talaga nakaka-apekto naman sa pagbaba, 'di ba? Ng competencies ng mga bata. Unang-una ang kung saan ba sila lumaki, family, environment. So bago pa sila papunta sa mga teachers, talagang yun muna.
kung hindi sila naturuan dong bumasa, magsulat ng tama, diba? Ay pagdating sa high school, college, talagang alam niyo yun, hindi tumataas yung yung kanilang abilidad sa pagiging estudyante. Actually, ayun din yung follow-up question ko sa iyo, Sir Emil. Kasi, syempre sa mga high school, no? Since, di ba, dumaan ng pandemic and nagka-online, online class. And syempre yung mga bata is hindi natutukan, especially sa mga elementary days na tumalon ng high school. Totoo. Some of them, they don't know how to read. They are not literate enough para tumungtong sa high school. May mga encounter ka mga students na don't know how to read and understand what they're reading. Yeah, madami. Actually, sa public talaga yun ang pinaka-problem namin. Kaya naman napakadami naming programa ngayon, kahit bakasyon, para lamang makagabayan natin ang mga batang hindi nakakabasa at hindi nahihirapang umunawa. So, ayun po. Siguro po dahil din ng pandemic nga, at the same time, nagtuloy-tuloy na rin ang, kumbaga, hindi tamang paggabay ng kanilang mga magulang. Ayoko kasi laging sinisisi ang mga teachers. Kasi, Yes. Totoo. lagi namang, ba't laging teacher kasi, ganito. Doon pumasok sa school na yun. Totoo. Hindi siya ganun. Yes. Halimbawa, papasok ang bata, imbis na pumasok, kailangang magtrabaho. Diba? Isa yun sa factor na talaga nakaka-apekto sa mga... Totoo. Well, given the circumstance, no, the pandemic days and the illiterate students that don't know how to read and understand what they're reading, ano naman yung take nyo sa batas na bawal mambagsak? Sir Jai. Syempre hindi maganda yung effect na, nagigets natin yung pinanggagalingan kung bakit bawal mambagsak. Kasi nga nakikita natin dito na biktima yung mga bata, biktima yung estudyante, na parang hindi naman nila responsibilidad din kung bakit hindi rin sila totally natuto. Kasi again, at the end of the day, pananagutan nating lahat yan, lahat ng mga bahagi sa lipunan mula sa pamahalaan, sa mga principal, sa community, sa mga barangay, sa mga magulang, sa mga teacher, lahat yan ay may pananagutan doon sa pagkatuto ng bata. So kapag ang bata hindi natuto, hindi palaging kasalanan ng guro. Pero ang nagiging ending kasi dito at ang masakit dito, teacher ang pinagde-decide kung dapat bang ituloy yung isang batang kahit maraming learning gap sa kanya at iakyat siya ng grade level. Teacher palagi yung nasa ganong klase ng decision making na at some point, hindi rin siya fair sa mga guro kasi tatanungin, bakit, halimbawa, di ba sir sa basic ed, public talaga. bakit anong ginawa mong intervention, bakit hindi mo kineme, bakit hindi mo pinuntahan sa bahay? Napakadami. Hassle pa, no? Ma'am, hindi ako kasi Superman, utang na loob. Mama. Tsaka of course, syempre ang hirap kaya i-twist ng mga grades. Kung akala nyo lang no, sa mga schoolmates na nanonood dyan, eto na ang plot twist. Yung mga nakikita nyong grade sa card ninyo, hindi yan yun. Hindi yan ang Hindi yan yun. magde-define. Kasi yung Okay. iba, nire-roleta. Wheel Piling of sa taas. Fame. Yes, kaya Exhibit Diba? kaya mahalin nyo yung mga teachers ninyo, especially sa mga alam nila na nahihirapan sa school. Mahalin niyo yung teachers nyo no, na gumagawa ng effort para bigyan kayo ng sapat na grade at umangat ng grade level. So, 'di ba? Mga Yes, ganung bagay. correct. Kasi may mga students na reklamo pa sa mga sa mga teachers nila na, "Sir, bakit po ganito lang yung grade ko?" Kung alam mo lang ang totoo mong grade, tatahimik ka. Saka kailangan din maintindihan ng bata na wag hindi... Ito yung challenge naman sa mga bata, sa mga estudyante na nanonood dyan, na valid naman yung academic pressure na nararamdaman nyo. I've been there. Talagang valid yan. Pero ayun, ang challenge lang sa inyo, kailangan nyo makatakas sa ganyang thinking kasi the more na tumitingin tayo sa grades upang i-define yung worth natin, the more na mas tinitingnan natin yung sarili natin bilang commodity, no, hindi bilang isang tao na may worth regardless kung anong grado. Mag-aaral tayo kasi that is the right thing to do, not because may mga external factors ang puwersa sa atin kung bakit natin kailangan mag-comply at mag-aral lang. So yun. Yes. Tama. No? Galing talaga. Grade doesn't define who you are. Correct. Pero, Salamat, ChatGPT. syempre, diba, gusto din natin i-remind yung mga schoolmates natin na lahat tayo ay may favorite teacher. Pero sa likod ng kanilang mga tawa, ng kanilang mga viral videos at mga memes, may mga struggles din ang ating mga guro. Sa pagbabalik natin, pag-uusapan naman natin ang pressure, discipline at ang realidad ng pagiging teacher sa panahon ngayon.
Dito lamang yan sa Schoolmates! Welcome back to Schoolmates! At bago tayo magtungo to our last talk, basahin muna natin ang mga katanungan ng ating mga schoolmates. Ang tanong ni Alexa Montalban, if you could change one thing sa education system ngayon, ano yun? Ooh. Ay, taray naman. Spicy. Gusto ko yung pang pageant yung mga tanong, no? Sir Emil, ikaw, For me, yung senior high school. bakit? Background. Kami yung last batch ng walang senior high school. Ay, oo. Parang nakikita ko na kung kinaya ko noon na walang senior high school, what more yung mga bata Iba. ngayon. Kasi kahit bumababa yung mga rates nila, madami pa rin mga bata ang mahusay, magaling. And of course, hindi man natin tinatanggi na meron din namang naitutulong ang senior high school. For example, sa junior high school, mahiyain, 'di ba? Hindi nakikipag-cooperate, walang ginagawa. Pero pagdating ng senior high, nagbo-boom, nag-stand out. Correct. Diba? Nakakagawa ng iba't ibang output. Kaya, ayun. Pero gusto ko pa rin siyang tanggalin kung ako masusunod. Abolish mo? Oo. Ikaw naman, Sir Jai. Halang, ano naman ang tanong. Kasi agree ako sa sinabi ni Sir, kung may babaguhin ako sa sistema ng education, yun yung kailangan na nating lumayo o kailangan na nating iwan yung thinking natin na lagi tayong uhaw sa parang kailangan ng education ay globally competitive, dapat palaging nandoon. Ang problema sa bansa, hindi nito natutugunan yung global competitive na thinking ng education system. Hindi nito natutugunan yung pangangailangan ng bansa. So kung ako ibibigyan ng pagkakataon na maging DepEd Secretary. Ayun! DepEd Secretary, Keme, under the term of Keme, kailangan ang sistema ng edukasyon ay pambansang orientasyon, national oriented. Kung anong pangangailangan ng bansa, ng lipunan, yun dapat ang makikita sa curriculum. Hindi yung pabago-bago tayo ng mga curriculum, pero yung atrasado, yung classroom natin, mainit. Alam mo yun, kulang sa budget. Tapos anong solusyon? Baguhin ang curriculum, tanggalin ng GE. Ano ba? Diba? Yes, I agree. Pero ako, if ever may chance ako na baguhin sa sistema ng edukasyon, I think unti-unting ipasok ang sarili nating wika sa mga teksto sa bansa. Kasi one thing din na na-observe ko sa mga estudyante ko before is nahihirapan silang makaunawa ng Ingles. And naunawaan naman nilang salitang Tagalog. So I think lang, alam kong hindi ito madali at alam kong mahaba ang proseso nito. Pero I think sana ma-consider din ng edukasyon natin ito, na unti-unting baguhin into our mother tongue yung way of teaching students. Ayun lang naman sa akin. Pero However, it is very challenging kung science at mathematics ang usapan. Yung may computation and everything. Pero well-established will work naman. Pari-ugat. Yung Pero alam ko may mga salim na sa mga correct. ganyang Yes. Totoo. Mapag-aaralan. Yes. Kaya naman, next question. Galing kay Alexandra Santos. Ano po ang gusto ninyong maalala ng mga estudyante ninyo tungkol sa inyo? Yes. Sir Emil? Ako ulit. Siguro, lahat ng magaganda naming pinagsamahan, lalong-lalo na yung mga payo ko, na kumbaga hindi na ako nagiging teacher lang din eh. Nagiging tatay na rin nila. Minsan pa nga, magulang yung pinapatawag ko sa school at sila yung pinagsasabihan ko. Kasi ganun ako ka-touch sa mga bata. Ikaw naman, Sir Jai. Anong gusto nilang maalala sa akin? Kahit wag kalimutan na nila ako. Alam, feeling ko ang hirap mong kalimutan, sir. I mean, basta kasi lagi ko sinasabi sa kanila, mga kapatid, lahat ng tinuturo ko sa kasaysayan, hindi nyo maaalala yung mga dates, yung mga pangalan, yung mga spelling ng mga kung sino mga bayani na yan, mga ganyan-ganyan. Ang mahalaga lang dito, yung prinsipyo ba na itinuro sa atin ng kasaysayan, ng mga paksang pinag-uusapan natin dito, ay kaya ninyong gawin o i-apply sa labas ng classroom. Yun lang yung mahalaga sa akin. Kaya sabi ko, kahit kalimutan nyo na ako, wag lang yung mga prinsipyo at pagpapahalaga natin sa As But a I doubt. hero. I doubt. I doubt na makakalimutan siya ng Yeah. kanyang. Maraming salamat sa mga schoolmates natin na nagbigay ng kani-kanilang mga katanungan at comments. Kaya naman, don't forget to like and follow us to our social media pages at schoolmates. At baka comment ninyo naman ang mabasa namin sa susunod. At eto na nga, pag-usapan naman natin ang mas real side ng pagiging teacher today. Tara. Real side, kumbaga MMK na ito. Correct. Siguro, simulan natin sa pressure.
Sa tingin ninyong dalawa, ano ang biggest pressure na nararamdaman ninyo as teachers sa panahon ngayon? Siguro yung parang yung definition ng pagiging isang professional na teacher at ano nga ba yung role model na tinatawag. Siguro yun yung biggest pressure na yun din naman yung politika ng pagko-content ko. Kasi parang sa mahabang panahon, kailangan si teacher ganito ang itsura, ganito Prim and mag-behave, proper. prim and proper, ganito magsuot, ganito dapat ang ugali. Na parang papunta sila doon sa iisang identity na kinakailangan lahat ng mga taong gustong maging guro ay mag-confirm sa identity na yun na sobrang ideal at napakahirap. So para sa akin, yun naman yung binabasag ko na norms na sino ba kasi nag-define ng pagiging professional na yan at saka ng role model na yan. Regardless ko anong suot ko, kung paano ko magsalita, kung paano ako makipag-ugnayan sa mga bata hanggat hindi ko minumura yung mga bata, hindi ko tinatapakan ng karapatang pantao ng bata hanggat hindi ko binabastos sa mga katrabaho ko. I think that's professionalism. That's yun yung parang, di ba pwede natin doon tingnan yung pagiging role model hanggat hindi ka naman nakakasama doon sa ibang tao. So parang yun lagi yung pressure na parang, ganito ang professionalism, i-act nyo yan at all times bilang mga guro. Pero pag usapin na ng sahod, ng benepisyo, ng kapakanan, ng pagiging overwork at underpaid nila mula sa iba't ibang institution, public at saka private, nagiging malayo na yung usapin ng ano nga ba yung professionalism kasi hindi professional yung ganitong trato sa mga guro sa kasalukuyan. Oo. So parang Yun yung biggest pressure. So yan. Ayoko Ikaw na. naman, Sir Remy. Parang hindi ako nape-pressure. Unbothered kasi ako eh. Kumbaga, no pressure at all. Ako kasi yung taong gusto ko masaya lang lagi ako. Kahit saan ako magpunta, gusto ko happy lang ako. Kaya kahit anong sabihin sa akin ng ibang tao, kahit ibang position, wala akong pakialam as long as ginagawa ko yung tama para sa mga bata. Kumbaga, king of positivity si Sir. When speaking of that, no, ano yung pinaka-fulfilling moment bilang teacher sa'yo? Sir Emil muna. Ako nitong matapos yung school year. Kasi may nagsulat sa akin ng letter, mother ng aking student. Wow. Nagpapasalamat siya dahil nga yung kanyang anak na si Pochi ay naging active ulit sa school, naging honor na ulit. Kasi last year daw ay nagka-problema dahil nagkasakit ay hindi na pagbigyan ng teachers, hindi nakahabol ang marka. Pero ngayon ay nagkaroon daw ng reason para pumasok. At para sa akin, parang dahil ng mga bata, nakikita ko yung purpose ko as a teacher na hindi ko pala kailangan maging magaling. Yeah. Hindi ko alam makapag-magalingan sa kanilang lahat. Ang kailangan ko lamang ay magabayan ang mga bata sa tama. Malasakit. Ganda no. Ikaw naman, Sir Jai. Sa akin, yung parang pinasasabi ko na lahat. ng mga charot lang. Siguro yung sa akin, kapag kaya na akong palitan ng bata, kasi capable na sila, mahusay na sila, marunong na sila, at mabuti na sila. So yun yung parang pinaka-fulfilling na sa akin. Kasi yun naman ang mahalaga na parang kailangan dumami yung galing mo, kailangan dumami yung talino mo. Kapag yung talino mo, ikaw lang ang nakikinabang, ikaw lang ang pinapaginhawa, that's intellectual na hungkag, that's intellectual na baog. That, diba? So parang kailangan, the goal kung bakit tayo nagtuturo, para dumami yung talino sa tao at yung tao, gagamitin nila yung talino nila, yung husay at talent nila to improve the human conditions. At yun naman yung sole purpose ng education. Right. So, yun yung yun yung fulfilling sa akin kapag marami na yung kaya na akong palitan kasi mas marami na yung kayang gawin. Yun na yung offer ko din ng mga bagay sa mundo. Tama. Alam mo, kasi may prof din ako na nagsabi niyan. As in, ganyan na ganyan. Sabi niya, Kulot din. Oo, ganyan. Kulot din. Tapos nakahilis din na sa sapatos. Nakapandible din. Ayun yung pagkakasabi niya, nasabi niya sa amin, magiging successful lang ako as a teacher kapag kaya niyo na akong palitan. Kapag nagagawa niyo na yung nagagawa ko. Parang kapag nakapagturo na kayo at naunawaan ng mga estudyante ninyo kung ano yung mga tinuturo ninyo. Diba? Ayun yung nakaka-fulfill talaga Be better eh. than me. Oo, kasi parang you're honing a student to be better. Correct. Diba? Ayun Ayun din yung hamon sa mga Gen Z na parang, di ba dapat matuwa kayo kapag yung mga batang henerasyon sa atin mas gumagaling? Kasi nga tayo ang Yes. nagpalaki sa kanila. Tayo ang nagturo sa kanila. So dapat matuwa tayo kasi achievement din nating mga matatandang henerasyon yun. Legacy, no? Kumbaga. Parang, Yung iba kasi hindi eh. Natatakot sila. Nafe-threaten sila na Na maangatan. oo, even sa workplace may mga ganun. Ayan, Even dyan nga- tayo papasok. Even nga, ayaw nga mapantayan eh. Oo. May mga katrabaho ba kayo na?
Sa amin Hindi namang, maiiwasan. Hindi, mabait yung mga katrabaho may ko. na-experience. Pero yung mga katrabaho ngayon solid, shout out sa CSSP family dyan. Alright. So, thank you so much, Sir Jai and Sir Emil. No? Saludong-saludo kami sa inyo ni James. Yun, no? Siguro ang natutunan ko lang sa episode ngayon is the teachers are the heroes of our generation. Wow. Kasi I do believe na yung mga teacher natin sa panahon ngayon, no, ang siyang pumpukaw ng atensyon ng mga Gen Zs and even yung mga future generations to do better. Correct. Lalo pa sa panahon ngayon. Magulo na ang mundo. Kailangan natin ng mga gurong nagsi-step up to lead those children to choose the right pathway. Kasi naniniwala ako no, na kapag ang mga bata ay niyayakap ng mga guro para mapunta sa tama, ay mapupunta rin sila sa tama. Tamang gawi, tamang kaisipan, at tamang intellectual. Ayun din yung mga mensahe ko din sana sa mga future generations din ng mga students natin ngayon, no? And even sa mga schoolmates natin na nanonood, no, na maging tao tayo. Maging tao tayo sa pag-isip, maging tao tayo kung paano natin pakikisamahan ang mga kapwa natin Pilipino, no? Para sa susunod na generasyon, no, hindi natin mapasa ang negativity at para mas maging productive pa tayo. Ikaw naman. Correct. Ako naman, siguro na-pressure ko ang haba ng sagot mo no? Ano ko na lang siguro, ChatGPT. i-acronym, wait lang. I-acronym ko na lang siguro, G, di ba guro? G-U-R-O. G stands Ready for... siya. G stands for lagi nating tandaan na ang ating mga guro ay go, go, go lang yan sa Yes. pagtuturo. Yes, guys. Kahit ano pa man ang mga pagdaanan nila sa buhay, lagi nating tatandaan na tayo ang mga unang priority nila, 'di ba? Bilang tayo mga estudyante nila, no? Kaya go, go, go lang din tayo sa pag-absorb ng mga learnings from them. Wag nating kakalimutan na sila ang mga uliran nating guro, no? Sila ang mga nagtuturo sa atin kung paano natin mas maiintindihan, mas mayayakap ang mga bagay na natututunan natin mula sa apat na sulok ng ating paaralan. Siyempre, don't forget to give respect sa ating mga guro. Siyempre, tao lang din naman sila, nahihirapan, napapagod din ang ating mga guro. Hindi lang nila pinapakita sa atin. Lagi man silang masaya palagi sa ating mga klase. Pero let's not forget na magbigay ng respeto sa ating mga guro at all times. And lastly, isa sila sa mga makabagong bayani ng ating panahon. Kaya let's continue to love our teachers even hindi National Teachers Day. Ayun. Maraming salamat of course kina Sir Emil at Sir Jai for sharing your stories, your experiences, and of course, realizations today. Baka meron po kayong gustong i-greet or i-plug. Correct. Yeah, Oo. this is your time. This is your time. Yes, now is your time to shine. Yes. Sir Emil? Ayan, shoutout muna sa aking mga co-teachers dyan sa Batangas City, sa aming napakasipag at butihing SDS, Sir Panganiban. Thank you so much po palagi. At ayan, follow nyo po ang aking Facebook page, Sir Emil, and then sa TikTok ganun din. Palagi ko nga sinasabi mga bata na patuloy tayong mangarap at hanggat may nagpapaaral sa atin ay mag-aral tayo. Ayan, mahalin ang magulang nang higit pa sa ating mga sarili. Yun lamang. Ikaw naman, Sir Jai. Shout out dyan sa unang-una sa lahat, yung mga CSSP family ko dyan, yung head ko na si Dean Sherwin, Ma'am Annalisa, at lahat ng mga master ko, ng mga co-teacher ko sa CSSP. Isa kayo sa nagpa-reaffirm sa akin palagi, araw-araw, kung bakit kailangan ko maging passionate palagi sa pagtuturo. Maraming salamat. Shout out sa family ko dyan, sa mga pamangkin ko, kay Nanay Feli, na lagi kong ginagamit sa mga punchline ko. Kung sino ka man, shout out sa'yo. Hindi na totoo. Kapitbahay ko siya. Okay. Oo. Pero hindi pa siya Keme. Ayun din, shout out din sa mga katropa ko diyan at mga kaibigan ko. Hindi ko na kayo kaya isa-isahin. Maraming salamat sa palaging nandyan kayo. At huling mensahe ko na lamang din siguro sa lahat ng mga bata. Piliin nyo lagi maging mabuti at maging mahusay. Hindi nyo kailangan pumili ng isa doon sa dalawa. Piliin pareho kasi hindi naman siya imposible. Maging mabuti at maging mahusay. At sa lahat ng mga kaguruan, maging guru tayo na pangarap natin dati. At maging guru tayo
na tayo ang dahilan kung bakit may mga bata na kahit kumakalamang sikmura, kahit puyat sa gabi, kahit matindi ang problema sa bahay, mayroon pa rin silang dahilan upang pumasok. Kaya maging guro tayo na pangarap ng mga bata, lagit-lagi. Hindi lang para sa sarili, hindi lang para sa pamilya, hindi lang para sa pangarap, sa mga minamahal at sinisinta, sa mga kaaway, hindi lang din sa paaralan, ngunit higit lalo para sa ating bayan. Oo. Yes, grabe, no? At syempre, thank you din sa VP Studio. Thank you so much, VP Studio! Thank you. Salamat. And with that, sa bawat kwento, sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion natin ay mahalaga. Kaya naman sabay-sabay natin isigaw sa buong mundo, schoolmates! May pakialam ka!